Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin overheated. Ayan, nag-overheat na raw itong si Bitcoin. Correction could continue to this level according to CryptoQuant CEO. Yan, dulot po ng overheat ni Bitcoin ay magpapatuloy lamang daw po sa correction or pagbagsak itong si Bitcoin ayon po sa isang CEO. Yan, siya po ang CEO ng CryptoQuant. Kaya yan, atin pong malalaman kung ano yung presyo na ito. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, while Bitcoin fell from $73,000 to $63,000, some analysts do not paint an optimistic picture about the BTC price. Kaya ayan, dahil sa pagbagsak po ni Bitcoin mula sa kanyang mataas na presyong $73,000 at ito ay napunta sa $63,000 ay meron na po ilang mga analyst ang nagsasabing hindi raw po maganda yung ipinapakita na ito ni Bitcoin. At this point, many analysts thought that the correction in Bitcoin would continue. A new post came from CryptoQuant CEO Ki Young Jo. Kaya yan, may mga analyst na nagsasabi po na magpapatuloy pa ang correction ni Bitcoin sa mga susunod na araw. At ang isa po sa mga analyst na ito ay ang CEO ng CryptoQuant na si Ki Young Jo. Stating that the Bitcoin market has overheated in the short term, Joe said that the correction could continue up to $51,000 with a maximum rate of 30%. Kaya ayon po kay Ginoong Joe ay ang Bitcoin market ay nag-overheat na. Yan, or mag-overheat ayan, sa maiksing panahon lang naman po. At dahil dito ay magkakaroon po siya ng correction hanggang sa mababang presyo na $51,000. Yan, kumbaga nagkatotoo po yan ay syempre magandang opportunity po ito, magandang buying opportunity kung pagbabagsak si Bitcoin dito sa $51,000. Kaya yan, ayon po yan kay Ginoong Joe, arguing that individual investors have not yet fully entered the market. The famous CEO said that Bitcoin has not yet reached its peak. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Joe ay hindi pa kasi pumapasok ang karamihang mga investors dito sa dito kay Bitcoin. Yan, wala ibig pong sabihin ay hindi pa wala pang gaanong sapat na bilang ang mga investors dito kay Bitcoin. At dagdag pa ni Ginoong Joe ay si Bitcoin ay hindi pa niya naaabot yung kanyang pinakamataas na presyo. Kaya ibig sabihin ay may pag-asa pang makarecover itong si Bitcoin. Yan, at kung pag ito po ay nakarecover ay dito po niya aakyatin yung kanyang talagang pinakamataas na presyo. Kaya ayan, yan po ang ayon po kay Ginoong Joe. While Ki Young Jo continued his analysis of BTC, he said in his new post that Bitcoin was fed by spot ETF, not by halving event expected to take place in April. Kaya yan, dagdag ni Ginoong Ki Young Jo ay yung sa kanyang analysis dito kay Bitcoin ay yung ipinakitang magandang performance ni Bitcoin nitong nakalipas na araw ay dulot po yan ng mga spot ETF. Kaya yan, sapagkat wala pa tayo sa halving event. Ayan, hindi po yan epekto ng halving event. Yan yung nagdulot po sa pag-angat ni Bitcoin hanggang sa presyong $73,000 ay yung mga spot ETF.
Kaya ayan ang magkakaroon lamang ng impact ang Bitcoin halving event. Ayan, dito po sa buwan ng Abril. At this point, the famous name pointed out that the BTC price increased due to the ETF effect, and stated that after the halving, miners will ensure that the BTC price remains at a certain level in order to make a profit. Kaya ayan. Ayon pa kay Ginoong Kiyang Jo ay ang presyo ni Bitcoin ay ito ay sisiguraduhin ng mga minero na ito ay maglalaro sa tamang presyo. Yan, para sila ay magkaroon ng kita. Ayan. Kasi syempre yung mga minero ay yan, kung wala talaga yung mga minero, kasi sila po talaga yung parang pinaka backbone dito. Syempre kung walang kita yung mga minero rito ay maapektuhan po ang Bitcoin network, kasi marami po sa kanila ang titigil kung kung hindi po sila kumikita rito. Kaya parang meron na rin sa kanila yung kung ano yung magiging epekto or outcome ng presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, kasi yung Bitcoin halving ay makakati po kasi yung kanilang reward. At ayan po ulit ang Ginoong Kim Jong-un. Ayon po sa kanya ay nag-overheat ang Bitcoin at asahan daw po natin na sa mga susunod na araw ay posible pong magpatuloy ang correction ni Bitcoin at umabot po siya sa presyong $51,000. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.